Bakit hindi dapat puro birthday numbers ang itataya mo sa loto? Kamusta mga Kaloto Hotpick PH? Ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinakakaraniwang paraan ng pagpili ng numero sa loto, at iyan ay ang paggamit ng birthday numbers. Marami sa atin ang may paboritong numero. Maaaring ito ay kaarawan natin, kaarawan ng asawa, anak, magulang, o kaya naman ay mahalagang petsa sa ating buhay. Dahil espesyal ang mga petsang ito, maraming manlalaro ang naniniwalang mas maswerte ang mga numerong konektado sa kanilang personal na karanasan. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Karamihan sa mga birthday numbers ay nasa pagitan lamang ng 1 hanggang 31. Bakit? Dahil hanggang 31 lamang ang bilang ng araw sa isang buwan. Ngayon, isipin natin ang Lotto 642. May mga numero mula 1 hanggang 42. Kung puro birthday numbers lang ang ginagamit mo, hindi mo halos nagagamit ang mga numerong 32 hanggang 42. Sa Super Lotto 649, mas marami pang numerong hindi mo nasasama dahil may mga numerong 32 hanggang 49. Ibig bang sabihin nito na mali ang paggamit ng birthday numbers? Hindi naman. Sa katunayan, maraming nanalo sa loto gamit ang mga numerong may personal na kahulugan sa kanila. Ngunit mahalagang maunawaan na nililimitahan mo ang sarili mong pagpipilian kapag puro birthday numbers lang ang ginagamit mo. May isa pang interesanteng punto. Kapag nanalo ang isang kombinasyong puro mababang numero o birthday numbers, mas mataas ang posibilidad na may ibang tao ring nakapili ng kaparehong kombinasyon. Bakit? Dahil napakaraming tao ang gumagamit ng birthdays bilang batayan kanilang taya. Kapag nangyari ito at may maraming nanalo, maaaring hati-hatiin ang jackpot prize. Kaya may ilang manlalaro na nagsasama ng mas matataas na numero upang magkaroon ng mas kakaibang kombinasyon. Ngayon, tandaan natin ang pinakamahalagang bagay, hindi dahil matagal nang hindi lumalabas ang isang numero ay siguradong lalabas na ito. At hindi rin dahil madalas lumabas ang isang numero ay tiyak na lalabas ulit ito. Ang bawat draw ng loto ay random. Walang numero ang may garantisadong paglabas. Walang sikreto. Walang formula na kayang magsabi ng eksaktong winning combination. Ang magagawa lamang natin ay pag-aralan ang mga nakaraang resulta, obserbahan ang trends at gumawa ng mas organisadong paraan ng pagpili ng numero. Kung gumagamit ka ng birthday numbers, walang masama rito. Pero maaari mong subukang dagdagan ng ilang numerong mas mataas sa 31 para mas mapalawak ang iyong pagpipilian. Sa huli, ang pinakamahalaga ay tumaya ng responsable. Huwag gumamit ng perang para sa pagkain, renta, matrikula o mahahalagang gastusin. Tingnan ang loto bilang libangan at hindi bilang pangunahing paraan ng pagkita ng pera. Ako si Lotto Hotpick PH. Kung gusto mo ng Lotto Facts, number analysis at draw trends, huwag kalimutang i-follow ang page na ito. Like at subscribe. Pasuyo na din sa pag-share. Maraming salamat sa panonood at good luck sa inyong susunod na taya.